I'm Richard Bench Llaneras. You can call me Bench. I'm 21 years old from Makati, and I graduated in Bachelor of Science Hospitality Management in Ataliano University. Also, I am a singer, songwriter from Taiwan Excellence, and I won there in second runner-up. And my last interpreting song, I won champion in Music Fest. Fun fact about me, I used to interpret songs, but now I'm interpreting my advocacy, which is called Suporta sa Talento ni Juan. It means I'm supporting the talents of the youth in the field of entertainment and also sports by giving them enough resources, venue, and financial assistance. That's it. First, Richard. Bench po, Bench po. Your last name is Bench? Richard Bench Llaneras po. Llanera. So yung Bench is name pa rin yun? Yes po. Okay, kala ko kasi meron kang foreign blood. Kaya sabi ko. Wala. Second, gusto ko makita yung hair mo. Ano, pwede tanggalin mo siya. Asa lang hair ka? Dahil singer-singer nga, gano'n. Yes po. Rockstar. O sample tayo. Professional singer ka, tama? Hindi ko po kung ayaw ko kung sabihin. Professional ka? Yes. So, unprofessional singer? Sige, tingnan natin dito. Well, gusto kong i-dedicate yung song for all of us because lahat tayo nag-struggle sa buhay. So, this is called Ulan by River Maya. Chorus na lang. Dahil wala rin mangyayari, dahil walang mapapala, huwag mong pigilan ang pagbuhos ng ulan. May panahon para maging hari, may panahon para magtagal, dahil ang buhay natin ay sadyang ganyan. Umaraw, umulan, umaraw, umulan, ang buhay ay sadyang ganyan. Umaaraw, umuulan. Request naman ako isang song pa. Palagi naman. Sige na, yung chorus ko. Wala nang question na. Hindi, joke lang. Sige, unmute, DJ Montero. Hindi ko po alam yung chorus na to. Hanggang sa huli, palagi, babalik pa rin sa yakap mo. Mahal sa huli, palagi, pipiliin ko maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako palagi. Thank you. Yeah, actually, Richard, kaya kita pinakanta. Kung ano yung, again, yung
yung advocacy na yun. Kasi nabanggit mo na ang pagtulong mo sa advocacy na yun ay to help finance, tama ba? Yes po. So, saan mo kinukuha itong mga funds na to para mo ma-sustain yung advocacy mo? I'm just very curious about that. And, I started in 18 years old. Ito na po talaga yung ini-stand ng advocacy to help the youth kasi I've experienced it, lack of financials para sa mga events na pupuntahan ko or malalayang lugar na talo yung mga pamasahe which nangangaan ko rin naman yung mga talents or yung mga in the field of entertainment na ang lakas ng loob nila to prove na may pinapatunayan sila sa buhay. And also, yung fun, as I said earlier, nanalo po ako ng Music West in songwriting and interpreting of the song. And yung mga half doon, binigay ko po sa Tondo, sa mga youth po doon na may mga small na production, which is yung mga friends din po ako na binigay ko yung mga shares ko sa Winnie para matulungan sila sa mga events tsaka yung mga nagpo-modeling din po nito. Hi Richard. My question for you is, what is your biggest asset? I think my voice din actually. It's not about the tone or the musicality or how I sang. Siguro using this platform, this King of the World, is the best way or possible to encourage more of the youth to pagsali nila sa mga pageants na meron ding mga tao na kayang tumulong sa kanila in the field of entertainment and sports. Okay, thank you. Good afternoon po. My name is Cedric Lucero Mayorga, 23, from Oriental, Mindoro. Cedric, happy to see you again. So, galing kapi ka na ng dagat. Anong oras ka nagbiyahe? Kagabi pa ng alas 8 na biyahe na po ako. Tapos nag-stay na po ako dun sa pinsan ko nung gabi para makapagpahinga din po. Tapos uuwi ka ulit ng Mindoro na naman. Okay, so ano ang ini-expect mo sa King of the World? Sa palagay mo ba magiging official candidate ka later? Sana po, ang ina-expect ko po ay kung makakasama po ako sa King of the World, sana po ay matuto ako ng marami na magagamit ko po in the future at ituturo ko po sa mga kapwa ko kabataan para magamit rin nila ito na sumali sa mga ganitong patipalak. Kasi kung kinaya ko, ibig sabihin kaya rin nila. Carl. Alam naman natin na marami kang pwedeng maranasan sa pagsali sa mga pageant, di ba? Ang question ko sa iyo, how would you best turn down an indecent proposal? How would you best turn down an indecent proposal? May lumapit sa'yo, tapos gusto niyang nagalok sa'yo na gumawa ng isang bagay na ayaw mong gawin. Paano mo politely sasabihin o paano mo ito turn down or not? Yun. Kung magkakaroon po ng ganun pangyayari, gagawin ko po. Kung alam ko po yung tama yung ginagawa ko, gagawin ko po yun. At kung alam ko po na hindi tama yun, hindi ko po yun gagawin. Yun lang. Okay, baka na question.
tanungan ko lang. At this very point in time, meron na bang nag-alok sa'yo ng ganun din pangkaraniwan? Sa akin po, wala pa naman po na nag-aalok na ganun. So kung may mag-aalok man po, hindi po kasi ako papasok sa ganun po. Kasi po, pinaprotektahan ko din po yung English ko. Kasi po pagpapasok ako sa PNP Uniform Service po, iba po, parang pangit naman po na image ko yung Pero friend, yes po, mga kaibigan po ako. Yes po. hindi mo yung chinis natin. Girl naman ka. Yes po, mga kaibigan po ako mga ganun. Wala naman po problema sa mga ganun. Wala naman pala mo. May girlfriend ka ba? Wala po. Cedric, for my question, as you know in life, everyone experiences failures. How will you handle your failures in life? Sa buhay po, natatalo po talaga tayo o nabibigo. Pero doon po sa pagkabigo natin, doon tayo natututo. Dahil po para po sa akin, wala pong natatalo. Ang natatalo po ay natututo po tayo kung saan po magagamit po natin yon sa future para alam po natin yung ano yung i-improve po natin sa ating sarili para mas maging angat pa po tayo doon kung saan tayo nang galing. Yun lang po. Okay, Cedric, thank you. Thank you. Thank you. Wait. Hi, what are you most afraid of or ano yung pinatatakutan mo? Ang kinakatakutan ko po ay yung mawala po yung pamilya ko kasi ako po ay mama's boy at hindi ko po maisip na pag wala po yung pamilya ko parang hindi ko po kaya siyang mangyari. Yun lang ako po. Thank you. Thank you po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako si RD Cristobal, 29 years old, from Cabanatuan City, province of Nueva Ecija. RD, happy to see you again. Same po. Isang stage na lang, malalaman na natin ang posisyon. Last time, ang dami namin question sa'yo. And my fans there. However, those efforts that I made in my last pageant was from my team as well. Now, I want to give my all in this pageant because I know that I can. So, mataas ang expectation mo sa King of the World. Sobra po. Ano naman ang dahilan sa palagay mo, in your own opinion, kung bakit hindi ka makakapasok as official candidate? Well, kung di man po ako papalarin dito, ang isipin ko na lang is hindi para sa akin ito or mayroon kayong specific na hinahanap na kandidato. But all in all, I can say that this is actually a great experience kasi nabigyan ako ng opportunity para makapagsalita in front of many people, in front of many media today. And I think that's more than enough for me to consider myself as a winner kasi dahil sa experience nito po. Yun na. Thank you. RD, I have two questions. Ang first question ko, are you in a relationship right now? I am single po. You're single. Okay, let's say for example, you're in a relationship at sinabi ng karelasyon mo, ayokong sumali ka sa King of the World. Ano ang isasagot mo sa kanya at bakit? Well, walang question. Makipag-break po ako agad kasi
Pasok ka na, We're bata. talking about my dreams here. Pasok ka na. Sobrang tagal ko pong build up yung sarili ko para makasali sa mga ganito competition. And for that one person to disagree with my decision, it's not gonna happen. So, between a relationship and King of the World, you would choose... King of the world. Yeah. Okay, RD, nice to see you again. I have a lot of questions last week. For now, I have one question for you. How far will you fight for your passion? How far can you fight for your passion? Well, I would say physically, mentally, and financially. Ayoko pong sabihin to in front of many people, but to get in this position, I've undergone in some facial reconstructions, so I could be qualified. So I think that's far enough for me to consider myself as deserving and really wanted to be here. Maybe. Okay, thank you. What's your favorite color? Ano wala? My favorite color is color red po. Because it matches my name as well. RD. E na lang ang kulay. But also, deep inside, there's a red in me kasi sa sobrang timid na tao na ito na nakikita nyo, there's a fire inside of me. And I know I could use that in this kind of platform. Thank you. Good afternoon everyone, my name is Kevin Pepito and I'm 22 years old and aspiring king of the world representing, hopefully to represent my city which is the Speedless City. I-promise po ako sa communication skills ko and also workout din po kasi po talaga yung naglalak sa akin. Communication skills siya and yung physical appearance ko po. So, regular ka na nag-gym mo? Yes po. Even before po ako pumunta dito, nag-workout na po talaga ako. So, mas nagiging more consistent na po ako as of this moment po. Yung braces mo, braces ba yan? Yes po. Eh, ano yan? Tatanggalin na ba yan? Nagpag-usap na po ako sa dentist ko nung bago po, after po nung pageant ko nung Mr. Tourism World Philippines, sabi ko, may plano po ako sumali ulit. So kung pwede po bang magtanggal ng braces, sabi niya, pwede naman. So baka po matanggal ko siya bago po mag-start yung pinaka pageant po talaga. So hopefully kung makapasok po ako, may ganun po setup na mangyayari. Sige, so far, wala naman akong questions na for Kevin. Except sa bounce mo na ilan lamang. Ganito talaga kasi yung style po ng hair ko. So baka mag-try po ako ng different hairstyle sa pageant. Ano pa yung pwede mong baguhin sa sarili mo? Physically? Physically po, siguro yung medyo ano po kasi ako, insecure po ako sa double chin po. At saka wala po, yes po, saka wala po akong jawline, so baka yun po yung i-workout ko. Pero nakikipag-consult naman po ako sa mga aesthetic clinics when it comes to that po. So, mag-go na lang po ako sa kung ano po yung mas prefer nila for me para po mas maging ano po confident sa stage. Kevin, kunyari na bigyan ka ng pagkakataon humarap sa presidente ng Pilipinas. Yan, si BBM kunyari. As king of the world to another king of the Philippines. Presidente, anong advice na mabibigay mo sa presidente? Kunyari, mabigyan ka ng pagkakataon na makipag-dialogue sa kanya. Ano ang una mong sasabihin sa kanya? Yes. So for me, ang ibibigay ko pong sa kanyang
dialogue or conversation or topic of conversation probably give more opportunity for a job. Kasi yun po yung pinaka-main reasons kung bakit may poverty sa Pilipinas. So, for opening more opportunities for a job, that would help to eradicate poverty. Kevin, nice to see you again. Yes, I wasn't expecting talaga. So, for receiving message for a callback, that's really a big relief for me. Okay. So, I've had a lot of questions for you on the previous reading. So right now, I only have one question for you. If you could meet someone in the past, who would it be? And why? For me, siguro yung isang bagay lang na, o isang tao na gusto kong ma-meet in history, siguro si Lapu-Lapu. Kasi magpapasalamat ako sa kanya sa pag-defend sa atin, sa pagsakop ni Magellan. So, magpapasalamat ako sa kanya kasi siya yung reason kung bakit andito pa rin tayo. Hindi tayo totally talagang nasakop ng mga ibang lahi. So, siya yung pinaka-reason kung bakit meron pa rin talagang bloodline ng Pilipinas dito. Okay, thank you. Good afternoon, everyone. My name is Robert Paul Marcelo Tagoog, turning 30 this coming Sunday from Mexico, Pampanga. Happy birthday! Thank you po. Talagang binanggit mo yung birthday mo. Yes po, baka sakali lang. lang. Ng consideration. Talagang kanya-kanya tayo ng para-paraan. Well, Robert, actually, naman siya di ba na maganda na interview natin sa kanyang last time. Carlo, ikaw lang raise ng question kasi napakinggan na namin almost lahat na himay-himay na namin ang buhay ni Robert. Diba? Sige. Robert, kunyari, let's say for example, magkaroon ng moment na hindi pala ikaw yung nanalo pero na-awardan ka na ikaw yung nanalo. Anong gagawin mo? Anong steps ang gagawin mo para i-address yung public humiliation or yung moment na yon? Ano ang gagawin mo para ma-correct yun at paano mo i-address formally yung sarili mo? Kung kunyari, let's say for example, hindi pala ikaw nanalo, pero in-award na sa'yo, tapos parang pinalo pa. Sana naman hindi mangyari. Definitely, I do believe po before that happens or before I step forward to solve that kind of problem, the staff and the organization will definitely do their work to inform me that the awarding is not right. So I will put my full trust in the organization, and I believe it's too bitter to accept an award that is not yours. I'd rather have no award knowing to myself that I know my capabilities and I know what I deserve than claiming an award or a crown that it doesn't meant for me. Actually, just like what I said before, life is not about winning and losing, it's about winning and learning. So definitely, that situation will be a huge learning for me and into the whole organization, and every one of us will learn, and I will exempt anything will be the situation or will be the event after that. Nakita ko sa iyo pala, Robert. Mention ko lang. May mga tattoo ka na. Yes. Ano yung meaning ng mga tattoos? Actually, this tattoo po, dito sa right hand ko po, this is my birthday, February 23. Then, as this, on my left arm naman po, these are tattoo from Buscalan. I went to Apuwang Old just last 2 years. And also, I have a tattoo on my chest, which is Amor Vincit Omnia, which means love conquers all. And on my side, I have the tattoo of Arrow, which means resilience. And dito po sa neck ko, I have my tattoo, which is a semicolon, because to be honest, I have been diagnosed of acute depression right after the pandemic. And this is my favorite tattoo, my Life First, Philippines 430. Birthday mo sa Sunday, no? Yes po. Given the chance, Robert, anong bagay ang gusto mong ma-receive
para sa special day mo na hindi related sa buhay mo? Hindi para sa'yo. Anong bagay ang gusto mo mag-receive? If there's one thing that I want to receive for my birthday that is not related to my life, maybe to be honest, as a teacher, as a public school teacher, I'm really dreaming to have 100% of my students will move to grade 8. Maybe for me, that is the best gift that I can say, because as a teacher, when you saw your students moving up, moving to the next level, as an advisor, it becomes a pride on you because it shows how effective you are giving the teachings, giving the thoughts, and giving life experiences to your students. Thank you, Robert. Hello again, everyone. So again, my name is Armani Agustin Fresca from the City of Pines, in the summer capital of the Philippines, Baguio. Dahil wala si Carlo dito, tell me something more about yourself. Well, something more about myself, as I said last time, I'm a volunteer for the Philippine Navy Reserve, and I'm currently working here in Makati as a brand ambassador, runway model, and more. I like going out with my friends, and mostly taong bahay lang po talaga ako. I go to work, go to the gym, and then go home. That's it. Actually, Arman, alam na natutuwa ako, bago ko makalimutan. I'm happy doon sa mga applicants natin kasi lahat kayo nakakapagsalita. In fairness to all of you. Hindi lang kayo mga gwapo, pero lahat kayo good conversationalists. Maganda yung com skills, and that's very, very important sa King of the World Philippines. Armani, ako naman, hindi ako magtatanong sa'yo, pero kasi nakita ko na you're physically gwapo, mas magaling kang magsalita. Ang gusto ko na lang sana, if ever na makapasok ka, yung pasarela mo. Yun ang nakikita ko sa'yo na pasarela, yung walk niya. So, hindi ka relax eh. So, bibigyan na lang kita ng advice na doon ka mag-focus. Kasi malapit ang pageant. Sana makapasok ka, di ba? April 1 is the press presentation and April 13 is the finals. So may isang buwan ka pa, 45 days, for the exam. Kailangan doon ka mag-focus. Yes, I'll move mountains for that. Yes, kung sino man yung handler mo o manager mo, sabihin mo magpa-train ka talaga to walk. Kasi pag nakita ka, hindi ka lumalakad, ayan, ang gwapo. Pag nagsalita ka, ang gwapo. Pero pag naglalakad ka, sad to say, mababawasan yung kagwapuhan mo kasi na hindi ka komportable. So, yun ang advice ko. Hindi na ako magtatanong kasi na-impress naman ako the last time. Mag-focus ka naman sa walking. I really know that. Thank you so much for posture na walking. Arman? Let's go. So there's a public perception that joining pageants such as these, parang yung criticism nila is that contestants who join don't really put any priority in intelligence. Parang it's more aesthetic, it's more yung looks. So how, as a human being, as an advocate of King of the World, how will you address this criticism? Well, as for me, I tend to neglect stereotypes and focus more on the goal, in which is to give back to whatever you can in the community. As the King of the World, I think it would be a really good platform to be able to show the kindness and the care of the Filipinos and the resilience. And through this, I think I would be able to tell the fellow Filipinos that it's not only about the physique, it's not only about the face, but it's also about giving back to the community. Thank you. My question for you is, if you were able to win the title or get a title at King of the World Philippines, what will be your first move as a king? Well, of course, I would say thank you to the people who led me there. They have pushed mountains. They have done everything, their utmost, my team, to be able to be in that stage. And then
I would pursue my advocacy, which is to give back to the community, to volunteer. I actually have done a lot since in the past 5 years already to be able to contribute to the community, and I didn't know that I could use pageantry to be able to further this cause. So there you go. Thank you. Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. My name is Christian Monteadora, all the way from Las Piñas City. Okay, before we proceed, I would like to acknowledge the presence of our reigning king, our King of the World Philippines 2024, my son, Habul Pantuliana. So, Christian, medyo pumayat ka na, no? So sana pagdating ng araw medyo mag-lose ka pa naman. So, anong naging preparation mo? Kasi sa physical fit is yung mental, siyempre po, dapat ready tayo eh. Kapag nagkukumpit tayo sa ganitong pageant, dapat ilalabas talaga yung pinaka-confident ng sarili natin. Bukod nung last time, Christian, ano pa yung mga hindi mo nasabi na gusto namin dapat malaman? Gusto ko po talaga kasi talaga na may mapatunayan, hindi lang sa sarili, pagkos sa lugar kung taga saan po ako. Dahil yung previous na sinalihan ko ay hindi man pinalat, pero hindi po doon nagtatapos. Kailangan mas magpatuloy pa tayo kung ano yung gusto natin marating sa buhay. Yun po ang gusto ko. Howell? Hi Christian. Hello. Just want to know, what's the really purpose of you standing there today? Given the fact that, like what you said, you're eyeing, that doesn't mean you were not able to make it last time, or you still wanted to pursue your dreams. But what's really your plan in life? Why are you doing this? What's your goal? Gusto ko pong makahanap ng magandang opportunity. Hindi lang sa pageant. Kasi itong pageant is may limitasyon. Kumbaga, darating sa point na matapos ka rin sa ganitong industry. So, soon, ito yung pinaka-gusto kong maging platform para mas makakita pa ng mga magagandang opportunity sa buhay. Bilang isang model, gusto kong makapag-inspire muna as a model sa ibang mga kabataan na nangangarap na maging candidate. Hindi lang sa Pilipinas, pati na international. Yun yung gusto kong mangyari. Perfect. Hi, Christian. Hello. Last time I had many questions, but right now I have one for you. Gaano ka ka-confident sa sarili mo right now? Medyo pinakabahan, pero mga 90%. Pero ganun talaga eh, sa una kakabahan ka. Pero yun yung kailangan natin gawin. I-compare yung pinakakaba sa sarili. Kasi once na na-try mo na magawa yung isang bagay, doon ka na magkakaroon ng kumbaga, okay, nice, nagawa ko. Pwede pala. So why not i-pursue ko pa, mas magpatuloy pa. So ganun. Okay, thank you. Thank you. Christian, ano pala? Nakalimutan stage name? So, ibig sabihin Christian Monteadora. Oo. Pero ang real name mo, Christian Albert Tongama. okay, so may screen name ka dahil... Mahaba po kasi pag yung real. Okay. Under contract ka? Hindi po. Screening lang. Pero may manager ka? Wala. Okay. Freelance. Yes. That's great. Hello, good afternoon. My name is Bas Yasgrid, 21 years old from Valenzuela City.
May natanggap po ako projects galing po sa inyo, if ever na nanalo po ako, na makakahinder dun sa kontrato ng Imperator Double I. Then, conflict. Pero sa aesthetic clinics, di naman po. Flexible naman po. You're under, sinong manager? Volante Benz. Galit ba yung Selva? Yes po. Okay, official candidate na siya. Kasi meron siyang provincial director pa na. Si Bas. Yes. Okay. Do you have any question? Yeah. Okay. Ha? Okay na siya. Basti, ready for the swimming pool. Thank you.